mamaya pag testing natin ibababa natin para hindi yumayanig. Ayan guys, so tingnan niyo yung ano. Yan, mahangin siya guys. Kanyang kalakas yung hangin na lumalabas dyan. Okay, punta tayo dito. Meron talagang yanig. Ilalagay natin to sa patungan na ano. O kaya wag na natin lagyan ng patungan mamaya pag testing natin para hindi yumayanig. Nakukuha ng microphone eh. Ayun guys, welcome po sa isa na naman nating vlog about sound system at DIY. So, nung nakaraan po ay nag-unbox tayo ng subwoofer na 8 inches na category 7. Ang model po niya ay CSW8-350D4. So, ito po yun. Nakakabit na siya ngayon. Na-i-box na natin siya. Napagawa natin siya ng box na medyo malaki. So, ito pong box na to ay saktong-sakto po ito sa sedan na sasakyan sa may compartment na natin siya ilolocate. Kaya medyo ganito yung kanyang forma. So hindi siya talagang square kasi para hindi makaabala yung kanyang sukat. So pina-customize natin dun sa gumagawa na para pag sinarado natin yung ating trunk ay hindi tumatama dun sa mga part ng sasakyan natin na gumagalaw, yung mga moving part. So kasi syempre nakakaabala yon pagka may laman yung ating trunk tapos may mga kanto na kung saan tatama yung mga metal part ng ating sasakyan. So dapat hindi ganun. So kaya ganyan yung hugis ng pinagawa natin. So medyo kakaiba yung hugis pero okay naman so far. Nagamit ko na to. So okay naman siya. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo para ma-testing natin. So pinagawa natin yan ng butas na ito 10 cm yung butas na yan, yung diameter niyan. So bumili rin tayo nung syempre 10 inches na port. May nabibili naman kasing ready-made na port. So i-search nyo lang sa Lazada or sa Shopee. Speaker box port. So ayan, makakabili kayo. Meron yung bilog, may bilog haba. Alam ko may square din na plastic. Pero yung bilog na lang yung binili natin kasi yun yung pinakamadaling ikabit. Okay, madali kasing ikabit yung bilog. Tsaka madaling gawa ng butas kapag bilog. Tapos syempre binalutan natin siya, carpeted siya. Yan, may carpet. So yan. Yan, okay siya. Makapal siya, di 4 na ano yan, na plywood. Yun yung ating ginamit diyan. Okay? Tapos sa ating mga amplifier dito, ang pinaka magmamatch dun dito sa ating subwoofer na to ay itong ating 200 watts per channel na amplifier booster. Kasi ang wattage ng ating subwoofer na yon ay 350 RMS, o 350 watts siya. Ngayon, itong ating amplifier booster ay 400 watts all in all to. So 200 watts per channel, yung dalawang 200 na yun magme-merge, magiging 400. Tapos papasok doon kasi dual coil naman yun. So yung sa dalawang coil niya papasok yung dalawang 200. So makakaya na niyang i-drive yan. Ayan, saktong-sakto yan dyan. Pero meron din tayo dito, yung dati nating ginagamit na 100 watts per channel na amplifier booster. Ito siya. Ayan, so subukan din natin kung mapapatunog niya yan. Hindi man niya yan ma-maximize, mapapatunog niya yan guys. So susubukan din natin kung makakaya nito. At syempre, susubukan din natin yung HT21. Yung subwoofer out nung HT21, try din natin yun kung makakaya rin niya. Kaso 220 watts lang yung subwoofer out nun. So, hindi man ma-maximize, pero pag nakapag-produce tayo ng magandang bass, okay na yun. Kahit na hindi ma-maximize. Kasi, kahit naman konting volume lang, basta bumabayo, okay na. Lalo pag sa loob ng sasakyan, okay na yun. Hindi naman natin kailangang lakasan. Lalo na pag umaandar tayo. Kasi kapag nakahinto naman tayo, tsaka lang tayo nagmamalakas ng sound. Kapag yung umaandar tayo,
saktuhan lang naman yung volume na ginagawa natin doon. Kaya kung 100 watts tapos saktong volume lang, so okay naman. So malalaman natin kung efficient yung ating subwoofer. Kasi kapag efficient yung subwoofer, kahit na mahina lang yung amplifier natin, madadrive niya yun at magpo-produce siya ng magandang bass. Okay? Unahin natin i-testing ito. Dito muna tayo guys sa 100 watts na sa 200 watts. Unahin natin itong 200 watts per channel na amplifier booster. Okay, set up natin guys. Yun guys, bali naka-setup na yung ating subwoofer, tsaka nakakabit na siya dito sa ating 200 watts per channel amplifier booster na all in all ay 400 yan. So ayan na, umiilaw na yan guys, may power na. So naka-connect yung Bluetooth sa aking desktop na magpapatugtog tayo ng bass boosted music, tapos bibidyohan natin, tapos gagamitin natin tong microphone na to guys. So baka sakaling makuha natin yung maayos na bass. Yun guys, ayun yung ating desktop po. Ayan. So yun pa rin yung gamit nating player. So volumean lang natin ng ganyan, halos 75%. Tapos 75% din yung ating main volume. Tapos ang equalizer niyan, ayan, nakababa yung ibang frequency, naka-low pass lang tayo. Kasi subwoofer lang naman yung ating ginagamit. So ganyan yung pinaka malambot na bass. Ganyan ang settings ng equalizer pagka ganun. Ayan. Okay na yan. Tapos syempre ipe-play na natin. So sarado muna natin to. Tapos play natin. Yun, okay. Nagpe-play na yan guys. Ayan guys, nawala na yung garalgal kasi binaba natin siya. Nilapag na lang natin siya dun sa lagayan na hindi dun sa kaninang patungan kasi yumayanig yung kaninang patungan. So tingnan nyo yung excursion guys. So ayan siya. Tayo ng ibang track yung medyo mas bass boosted pa ng konti dyan. Okay. Ito guys, try natin tong track na to. Medyo mas bass boosted to. Okay, tignan nyo yung excursion guys ha. Ayan. Ayan yung excursion ng ating speaker, ng ating subwoofer. Okay na okay siya. Malambot yung bass niya. Subwoofer box pero ang dami pa rin yung napoproduce na hangin. So okay na okay siya, kahit maliit lang malakas siya. Yan yung excursion. Yan yung 200 watts per channel na amplifier booster. Yan. Pag tinignan nyo yung volume nya, ayan. So meron pa siyang ilalakas. Tapos kahit na medyo kabigin pa natin yung volume niyan, okay pa rin yung tunog. Kasi match naman kasi yung kanyang wattage. Okay, test number 2 tayo. Yung 100 watts per channel, try natin guys. Mapapatunog naman niya yan sigurado eh. Ayan o.
bumabayo pa rin guys. Saktong volume lang to, okay siya, okay din siyang gamitin. Hindi niya yan mamamaximize, pero ayan, hanggang dyan na volume. Ayan. Kapag ka nasa loob ka ng sasakyan yan, babayo na yan kahit ganyan lang yung volume mo. Ayan, pwede na rin siya. Hindi lang natin siya matotodo kasi hindi siya pwedeng lumampas sa volume na specified kasi nga mas mataas yung wattage ni sub. So pag nilampas natin, magkakaroon ng distortion. So siguro ganyan na yung pinaka saktong volume. Okay. Ayan, no? Lumalaban din yung 100 watts per channel guys. Kaya niya rin. Napaka-efficient nung ating subwoofer. Malakas na rin siya sa 100 watts. So, dalawang 4 ohms siya, dual. Malakas na rin. Try nga nating medyo volumean pa. Oops. Oy, nako. Hanggang ganyan lang talaga yung volume na niya. So, pag mas nilakasan pa natin, distortion na yung papasok. So, wag nating hayaang distortion yung pumasok. So, kapag ganong narinig nyo ay stop nyo na kasi baka mag-init yung coil ni subwoofer. Pero sa 100 watts, alalay lang sa volume, pwede siyang gamitin. Hanggang ganyan lang ang volume niya, ganyan. Pag nilampas dyan, nagkaka-distortion na. Okay, try din natin yung isa pang track na ginamit natin kanina gamit yung 100 watts per channel. Tingnan nyo. Yan, background lang yun guys, malayo yung microphone ko kaya medyo mahina yung tunog, pero ganyan yung tunog sa surroundings. Dumadagundong siya kahit mahina pa lang. Yan, kung sa sasakyan yan sa loob ng cabin mo, sobra-sobra na yan. Okay. Yung pansaktuhan na tunog lang, yung pangmalinisan. Okay, test number 3 tayo guys. ZKHT21 lang. Walang booster yan guys. So ayun yung tunog niya. Yan, yung sub out. 8 ohms. Ginawa kong 8 ohms naka-series kasi isa lang yung out niyan. So ayun yung volume niya. Try natin lakasan. Bitin guys. Hindi niya kayang i-drive. Distorted na kapag nilakasan pa. Siguro mas okay ito kung single coil lang yung gagamitin mo dun sa linya. Huwag nang gamitin yung kabilang coil para hindi na mahati yung 220 watts. Ewan ko lang pag tinaasan to ginawang 36 volts yung supply kung lalakas pa. Ngayon kasi 24 volts lang yung gamit ko. So medyo bitin. Pero kung gagamitin ko siya ngayon sa sasakyan or dito sa bahay, hindi ko gusto yung bass niya. Okay guys, yun yung testing natin. Yun guys, nagbabalik tayo. Bali na testing natin yung ating 8 inches na subwoofer na category 7. Okay, okay siya rito. Match na match siya rito sa 200 watts per channel na amplifier booster kasi yun ay bali 400 watts. So lamang nga yung wattage ng ating amplifier booster na to para doon. So match sila kasi lahat ng level ng volume ay okay yung tunog niya, maganda. So si 100 watts per channel naman bali 200 watts. So may certain volume lang na maganda yung tunog. Pag lumampas doon ay medyo pinapasok na ng distortion kasi nga hindi sila match ng ng wattage. So mas mataas si subwoofer, so papasukin talaga ng ng distortion kapag tinodo natin yung volume. So magagamit naman si 100 watts per channel
sakto lang yung volume ng ating amplifier. Hindi natin po pwedeng itodo. Pero kung sa loob siguro ng sasakyan mo gagamitin yun, sakto na yung ganong kalakas pagka tumatakbo ka. So hindi mo lang talaga mamamaximize, pero okay na yung ganun tunog. Magagamit mo yung 100 watts per channel. Ngayon sa ZKHT21 naman, medyo distorted siya kasi nga 24 volts lang siguro yung supply natin, kaya distorted. Tapos ginawa pa nating 8 ohms kasi nga isa lang yung kanyang subwoofer out. Dalawa yung coil nun. So siniris ko na lang kaya naging 8 ohms siya. So hindi talaga magandang 8 ohms ang subwoofer kapag mababa yung wattage ni amplifier. Kailangan mataas. Kailangan lampas yung wattage nung amplifier pagka in 8 ohms mo kasi tataas yung resistance kapag in 8 ohms mo. So medyo ito siguro pwede 4 ohms lang, isang coil lang yung magagamit nyo. Irekta nyo rito sa sub out nito. Yung kabilang coil hindi niyo magagamit. Pwede ninyong i-series pero medyo hindi ko kung ako yung gagamit medyo hindi ko gusto yung bass niya, medyo hindi ganong malambot yung bass. So iba talaga pag 4 ohms tapos sakto yung kanyang wattage. So pinakamaganda talaga ito. Ito talaga pinaka-match. So ito kaya ako naman binili yon kasi nga alam ko na magma-match yan dito. So yun talaga magiging setup ko. So ito talaga tsaka yun. Yan. So yung 100 watts nilagay ko lang din doon para meron siyang lagayan. Tapos kung gusto kong ilagay ng mahinaan na tunog lang na may bumabayo, pwede na rin yun. So, kung gusto ninyong mag-assemble ng 200 watts per channel na nandiyan naman yung ating diagram, sundan nyo na lang yun. Tapos tignan nyo lang din yung mga technique ko kung paano ko assemblein yung ganito. Kung gusto ninyo mag-drive ng ganong klaseng subwoofer. Okay guys, sa mga susunod na video naman ay tetestingin natin ito sa sasakyan. Isa-set up na natin. So, sa ngayon ay paalam muna.